Sinasabi nilang ang isang asawang tapat ay dapat maging isang martir, na ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa huling patak ng iyong dugo. 8 taon. 8 taon kong ibinigay ang aking buhay, ang aking yaman, at ang aking dangal para isalba ang pamilyang Villarreal mula sa putikan ng pagkabangkarote. Itinuring ko silang higit pa sa aking sariling laman, ngunit sa bandang huli, ako pala ang tupa na kanilang ititira sa altar ng kanilang kasakiman. Sa Hacienda Santa Marta kung saan ang bawat luntiang dahon ay dinilig ng aking pawis, doon itinanim ang punla ng isang malupit na pagtataksil. Akala nila dahil ako ay isang babae, ako ay madaling durugin. Akala nila sa pag-agaw nila sa aking anak at sa aking ari-arian ay tuluyan na akong mawawalan ng tinig. Ngunit nagkamali sila. Sapagkat ang pag-ibig na naging lason ay selyo na ng aking pagbabago. Ang bawat luhang ipinagkait ko sa kanila ay naging yelo na ngayon sa aking mga ugat. Hindi ako narito para magmakaawa. Hindi ako narito para umiyak. Narito ako para bawiin ang lahat ng sa akin at higit pa. Sa bawat hakbang ng aking pagbabalik, mararamdaman nila ang bigat ng katarungan. Ang bawat sampal ng katotohanan ay mag-iiwan ng marka na hindi mabubura ng kanilang mga kasinungalingan. Ako si Serafina Villarreal. At ito ang aking kwento. Isang kwento ng pagtataksil ng malamig na luhika at ng matamis na paghihiganti na magpapayanig sa pundasyon ng Hacienda Santa Marta. Makinig kayo, dahil ang reyna ay nagising na at siya ay hindi na kailanman muling pasisiil. Ang suot kong puting bestida ay hindi para sa dambana, kundi para sa kama ng ospital kung saan kamamatay ko lang sana sa pagod at operasyon. Habang ang bawat tahi sa aking tagiliran ay kumikirot sa bawat paghinga, narinig ko ang boses ni Joaquin mula sa kabilang panig ng pinto ng aming mansyon sa Hacienda Santa Marta. Patawad, Catalina, pero si Serafina ay isang basura na lamang sa ating bagong buhay. Pirmahan lang niya ang mga dokumentong ito at tuluyan na siyang mawawala sa landas nating dalawa. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi ko alintana ang hilo at ang amoy ng gamot na dumidikit pa sa aking balat. Binuksan ko ang pinto at bumulaga sa akin ang isang tanawing mas masakit pa sa hiwa ng anit ng kutsilyo. Ang aking asawa, ang lalaking ibinangon ko mula sa pagkakautang sa loob ng 8 taon, ay nakasuot ng barong at nakayakap sa isang babaeng nakabelo ng puti. Sa labas naririnig ko ang masayang tugtugin ng mga biolin at ang tawanan ng mga bisita. Isang kasal. Isang kasal na nagaganap sa mismong lupaing pagmamay-ari ko habang ako ay nasa bingit ng kamatayan kaninang umaga. Serafina, gising ka na pala. Malamig na bati ni Doña Remedios ang aking biyenan habang prenteng nakaupo sa paborito kong silya. Hawak niya si Pilar, ang anak-anakan kong tanging liwanag ng aking buhay. Umiiyak ang bata, pilit na kumakawala sa mga kamay ng matanda na tila isang bilanggo. Anong kahibangan ito, Joaquin? Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay tuyot matalas at tila galing sa ilalim ng lupa. Wala itong personalan, Serafina, sagot ni Joaquin nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Kailangan nating iligtas ang dangal ng pamilya Villarreal. Masama ang imahe mo sa publiko. Sinasabi ng lahat na ikaw ay nagmamanipula ng kumpanya, kaya pirmahan mo na ito. Ang pag-amin na kinuha mo ang pera ng hasyenda kapalit ng kalayaan mong makita si Pilar. Isang gabi ng pagsusuka ng dugo sa ospital, at ito ang isasalubong nila sa akin. Ginamit nila ang aking kahinaan upang tahiin ang isang bitag na gawa sa kasinungalingan. Tumingin ako kay Beatrice, ang aking pinsan, at ang pinaka-pinagkakatiwalaan kong opisyal sa pananalapi. Inaasahan kong makikita ko sa kanya ang galit na nararamdaman ko, ngunit ang nakita ko ay isang ngising mapait. Huwag ka nang lumaban, ating bulong ni Beatrice. Wala ka ng alas, lahat ng file sa server, lahat ng ebidensyang itinago mo laban kay Joaquin. Pinindot ko na ang delete kaninang madaling araw. Wala ka ng hawak na kahit ano. Ang bawat salita ni Beatrice ay tila isang malupit na sampal na nagpabalik sa akin sa realidad. Ang 8 taon ng aking pagpapakasakit, ang bawat sentimong ipinasok ko sa kaba ng pamilyang ito ay tinunaw sa loob ng isang saglit ng pagtataksil. Naramdaman ko ang init ng dugo na tila bumubukal sa aking sariwang tahi. Ngunit sa halip na sumigaw, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan na bumabalot sa aking puso. Ang pag-ibig na dati ay nagpapakaba sa akin tuwing makikita ko si Joaquin ay namatay ng walang pasabi. Ang natira na lamang ay ang malamig at kalkuladong luhika ng isang babaeng wala nang natitirang mawawala. Gusto niyo ng pirma ko?
Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Kinuha ko ang panulat. Ang bawat kilos ko ay may bigat ngunit walang pag-aalinlangan. Tumingin ako kay Catalina, ang babaeng nakabelo, na tila isang anghel pero may matang kasing itim ng uling. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata, isang ngiting nagpatahimik sa buong silid. Pirmahan mo na, Serafina. Huwag mo nang patagalin ang dusa mo. Bulyaw ni Doña Remedios, ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at pagmamadali. Ipinatong ko ang dulo ng panulat sa papel. Isang mabilis at dulas na galaw ng kamay. Ang aking pangalan, ang selyo ng aking pagkatalo, ay naroon na. Ngunit sa ilalim ng aking balat, alam ko ang isang bagay na hindi nila alam, na ang pagbagsak ng aking panulat ay hindi ang katapusan ng aking laban, kundi ang simula ng kanilang impyerno. Agad na hinablot ni Joaquin ang papel, tila isang gutom na asong nakakuha ng buto. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Serafina Villarreal, pinapaaresto ka sa kasong qualified theft at falsification of documents based sa reklamong inihain ng iyong asawa at ng Board of Directors, sabi ng opisyal. Tumingin ako kay Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay, habang si Catalina ay humilig sa kanyang balikat, nagkukunwaring natatakot, pero ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanuyang ngiti. Si Pilar ay kinuha ng mga tauhan ni Doña Remedios at dinala sa itaas. Ang kanyang mga iyak ay unti-unting nawawala sa katahimikan ng mansyon. Habang hinihimas ng pulis ang aking mga kamay para ilagay ang malamig na posas, hindi ako kumontra. Hindi ako nagmakaawa. Tumingin ako kay Beatrice na ngayon ay nakaiwas na ang tingin. Sa gitna ng sakit ng aking katawan at ng bigat ng aking sitwasyon, isang boses sa loob ko ang nagdikta ng aking susunod na hakbang. Salamat, Joaquin, mahinahon kong sabi, sapat na para marinig ng lahat. Dahil sa sandaling ito, tinanggalan mo ako ng rason para maging maawain. Habang pinalalabas ako sa mansyon sa harap ng mga nagtatakang bisita, ang wedding march ay muling tumugtog. Ang bawat nota ay tila isang pangako ng aking pagbabalik. Isang pagbabalik na hindi nila inaasahan at isang paghihiganti na hindi nila kailanman makakalimutan. Ang malamig na rehas ng mobile ng pulis ang sumalubong sa akin, ngunit ang aking isip ay wala sa selda. Ito ay nasa bawat dokumentong naiwan ko sa aking lihim na kahadeyero, isang bagay na kahit si Beatrice ay hindi kailanman nalaman. Isang huling alas na siyang dudurog sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa aking manipis na damit, ngunit mas malamig ang daloy ng luhika sa aking isipan. Hindi ako umiiyak. Ang luha ay para sa mga taong umaasang may awa ang mundo, at matagal ko nang alam na ang pamilya Villarreal ay isang hukay na walang ilalim ng kasakiman. Nakaluhod ako sa sulok ng madilim na selda, hindi para magdasal, kundi para gumuhit. Gamit ang isang pirasong uling na nakuha ko sa gilid ng rehas, sinimulan kong balangkasin ang mapa ng Hacienda Santa Marta sa pader. Bawat linya ay isang transaksyon, bawat tuldok ay isang taong maaari kong gamitin o kailangang durugin. Ang aking utak ay isang makina na hindi tumitigil sa pag-ikot, binabalikan ang bawat pagkakamaling nagawa ko at binabago ito para maging isang sandata. Serafina, tingnan mo ang sarili mo. Masyado kang matigas kaya ka nababali. Narinig ko ang yabag ng mamahaling sapatos na tumatama sa sahig ng koridor. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Joaquin ay humalo sa malansang amoy ng selda. Nakatayo siya sa labas ng rehas, maayos pa rin ang barong, tila hindi galing sa isang eksena ng pagtataksil. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala, ang pinakamalakas niyang sandata ng gaslighting. Nandito ka ba para humingi ng basbas sa iyong bagong buhay? Tanong ko nang hindi tumitingin sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang pagguhit ng isang arrow patungo sa pangalan ni Beatrice. Nandito ako para tulungan ka, mahinhin niyang sagot. Ang boses ay tila isang malambot na bitag. Pirmahan mo na ang transfer ng Hacienda Santa Marta sa pangalan ko. I'll make sure the charges are dropped. Makakalabas ka rito, Serafina. Makakasama mo si Pilar. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa pagmamatigas. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kahit suot ang gusot na damit ng ospital, naramdaman ko ang taas ng aking noo. Lumapit ako sa rehas hanggang sa magtagpo ang aming mga mata. Nakita ko ang takot sa kaibuturan ng kanyang mga balintataw, ang takot ng isang magnanakaw na nahuling nakatingin sa kanyang biktima. Joaquin, ang huling beses na naniwala ako sa iyong tulong, nauwi ako sa kama ng ospital,
habang ninanakawan mo ang aking buhay. Bulong ko ang boses ko ay kasing talas ng isang labaha. Ang hasyenda ay hindi lamang lupa. Ito ay aking pawis. At ang bawat sentimong kinuha mo ay may katumbas na interes. Huwag mong gamitin si Pilar para sa iyong kasakiman dahil hindi mo alam kung gaano kalupit ang isang inang wala nang dapat pangalagaan, kundi ang kanyang dangal. Biglang nagbago ang mukha ni Joaquin. Nawala ang huwad na lambot at napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Wala ka na sa posisyon para magdikta, Serafina. Beatrice is with me. The board is with me. Ang buong Iloilo ay naniniwalang ikaw ay isang kriminal. You are nothing now. Isang mabilis na pagbabago sa kapaligiran ang naganap. Ang ilaw sa buong presinto ay kumislap at tuluyang namatay. Sa di kalayuan narinig ko ang tunog ng mga emergency generator na pilit bumubukas pero bigo. Maging ang tunog ng mga bentilador ay huminto. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ngumiti ako sa dilim, isang ngiting tanging ang aking mga mata lamang ang nagpapakita. Nakalimutan mo na ba, Joaquin? Sabi ko sa gitna ng kadiliman. Ako ang nagdisenyo ng security system ng hasyenda. At ang bawat system ay may tinatawag na dead man switch. Kapag ang aking heartbeat monitor sa ospital ay tinanggal ng walang tamang protocol, ang hasyenda ay magdidilim. Ang kuryente, ang tubig, ang lahat ng koneksyon. Mamamatay. Isipin mo na lang ang mukha ni Catalina habang ang kanyang wedding reception ay nababalot ng dilim at ang mga bisita ay nagsisialisan dahil sa init. Narinig ko ang marahas na paghinga ni Joaquin. Ang tunog ng kanyang pag-atras sa dilim ay musika sa aking pandinig. You monster! Sigaw niya bago mabilis na tumakbo palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng pagkataranta. Muli akong naupo sa sahig. Ang dilim ay aking kaibigan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng unang tagumpay. Maliit man ito ay sapat na para ipaalala sa kanila na si Serafina Villarreal ay hindi pa tapos. Makalipas ang ilang minuto, isang liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa aking mukha. Isang babaeng nakasuot ng plansadong business suit ang nakatayo sa harap ng aking selda. Ang kanyang mukha ay matigas, may awtoridad at may mga matang tila nakakakita sa likod ng bawat kasinungalingan. Serafina Villarreal, tanong niya. Ang boses niya ay malalim at puno ng tiwala sa sarili. Sino ka, Pom? Tanong ko, hindi man lang nasisilaw sa liwanag. Luz Viminda Salcedo, ang iyong abogado, Pata. Sagot niya habang iniaabot ang isang card sa pagitan ng mga rehas. At ang taong maglalabas sa iyo sa impyernong ito. Pero bago tayo magsimula, kailangan mong malaman. Ang pagtataksil ni Beatriz ay dulo lamang ng isang mas malaking plano. Handa ka na bang malaman kung gaano kalalim ang putik na kinasadlakan ng pamilyang pinaglingkuran mo? Tiningnan ko ang card. Luz Viminda, ang pangalang magiging susi sa aking pagbabalik o ang susunod na patibong na kailangan kong lagpasan. Inabot ko ang card, ang aking mga daliri ay hindi nanginginig. Attorney, hindi ko kailangan ng tagapagligtas, sabi ko habang tinititigan siya ng diretso. Kailangan ko ng isang kasangkapan para sa aking katarungan. At kung handa kang maging bahagi nito, buksan mo ang pintong ito. Ang tunog ng susi na pumapasok sa kandado ay ang huling tunog na narinig ko bago ko muling naramdaman ang hangin ng kalayaan, isang hangin na may amoy ng darating na unos. Ang init ng araw sa labas ng presinto ay dumampi sa aking balat, ngunit hindi nito natunaw ang yelong bumabalot sa aking puso. Sa tabi ko si Attorney Luz Viminda Salcedo ay naglalakad ng may awtoridad. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa semento ay tila isang metronom ng katarungan. Hindi siya nagsasalita at ganoon din ako. Sa mundong ito, ang katahimikan ay madalas na mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw. Huwag kang masyadong kampante, Serafina, sabi ni Luz habang binubuksan ang pinto ng kanyang itim na sasakyan. Ang piyansang ito ay pansamantala lamang. Joaquin is moving fast. He's already filing for the permanent custody of Pilar. He can try, sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga gusali ng Iloilo ay tila mga anino na nagdaraan. But he will fail. Dahil sa sandaling hawakan niya ang batang iyon, tinitiyak kong wala na siyang kamay na itatataas sa publiko. Ipinasa sa akin ni Luz ang isang asul na folder. Basahin mo yan. Your rival Catalina de Vera is not just a socialite.
She's a professional. 3 beses na siyang naikasal sa mga tagapagmana na malubog sa utang. After the wedding, the lands disappear, and the husbands end up in scandals. She's a vulture in a designer dress. Binuklat ko ang folder. Ang mukha ni Catalina sa mga litrato ay laging pareho inosente, tila isang biktima ng tadhana. Isang dalubhasa sa sining ng pagmamanipula. Napangiti ako ng tipid. Ang isang mandaragit ay madaling basahin kapag alam mo na ang kanyang laro. Daan muna tayo sa mall, sabi ko kay Luz. Kailangan kong bumili ng bagong damit. Hindi ako haharap sa laban na mukhang galing sa selda. Sa loob ng isang mamahaling butik, muling nag-cruise ang aming landas. Tila itinadhana ng impyerno na magkita kami ni Catalina sa gitna ng mga hilera ng sutla at puntas. Kasama niya si Joaquin na abalang pumipili ng mga alahas. Nang makita niya ako agad na nagbago ang anyo ni Catalina. Ang kanyang mga mata ay naging mapungay at ang kanyang mga labi ay nanginig. Serafina, akala ko ay nasa... Ang boses niya ay mahina sapat na para marinig ng mga taong nasa paligid namin. Bakit mo kami sinusundan? Please, ayaw namin ng gulo. Look at me, I'm shaking. Joaquin, help me. Agad na humarang si Joaquin sa gitna namin, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Serafina, wala ka ba talagang hiya? Kakalabas mo lang, nanggugulo ka na naman. Can't you see Catalina is fragile? Tumingin ako sa paligid. Ang mga tao ay nagsisimulang magbulungan, ang kanilang mga cellphone ay nakatutok na sa amin. Gusto ni Catalina na magmukha akong isang baliw na asawang naghahabol. Isang klasikong hakbang ng isang pa-victim. Dahan-dahan akong humakbang pabalik, tiningnan ko si Catalina mula ulo hanggang paa, na may halong pangungutya. Fragile? Tanong ko, ang boses ko ay kalmado at buo. O baka naman natatakot ka lang na makita ang taong tunay na nagmamay-ari ng credit card na ipinambabayad niyo sa mga alahas na yan? How dare you, sigaw ni Joaquin. Hindi ko siya pinansin. Lumapit ako kay Catalina sapat na para maramdaman niya ang aking hininga. Catalina, ang galing mong umarte. Pero nakalimutan mo yata hindi luha ang kailangan para manalo sa akin. Kailangan mo ng utak. At base sa records ng mga nakaraan mong asawa, mukhang nauubusan ka na ng swerte. Biglang napahawak si Catalina sa kanyang dibdib, dahan-dahang tumumba patungo sa mga bisig ni Joaquin. I can't breathe, Joaquin. Sa halip na mataranta, kinuha ko ang isang bote ng tubig mula sa aking bag at ibinuhos ito ng dahan-dahan sa sahig sa tapat mismo ng kanyang tatapakan. Kung hihimatayin ka, siguraduhin mong hindi madudumihan ang gown mo. Mahal yan, at alam nating dalawa na wala ka ng perang pambili ng bago kapag natapos na ang kasong isasampa ko. Tumalikod ako nang hindi man lang tinitingnan ang kanilang mga reaksyon. Habang naglalakad palayo, narinig ko ang pagkabigo sa boses ni Joaquin at ang pilit na iyak ni Catalina. Ang vahamat na ibinigay ko ay hindi pisikal, kundi isang pagpapakita na ang kanilang mga laro ay wala nang talab sa akin. Nang makabalik kami sa sasakyan, napansin ko ang isang bagay sa pitaka ni Luz Biminda. Nang buksan niya ito para kumuha ng susi. Isang lumang litrato. Isang babaeng kamukha ni Mercedes, ang yumaong kapatid ni Joaquin, kasama ang isang lalaking pamilyar ang anyo. Ang tatay ni Joaquin. Attorney, may personal ka bang interes sa pamilya Villarreal? Tanong ko nang may pag-iingat. Nanigas ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang trabaho ko ay ilabas ka sa kasong ito, Serafina. Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo gustong malaman ang sagot. Bago pa ako makasagot, tumunog ang aking cellphone. Isang video clip mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Ang puso ko ay tila huminto sa pagtibok nang makita ang nilalaman nito. Si Beatrice, ang aking pinsan. Nakatayo siya sa isang madilim na silid, umiiyak habang itinapon ang isang asul na folder sa loob ng isang nagniningas na drum. Ang folder na iyon ang naglalaman ng mga orihinal na papeles ng pag-aampon kay Pilar. Ate, patawad, pero kailangan ko itong gawin para mabuhay. Ang bulong ni Beatrice sa video bago ito maputol. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit agad ko itong pinigilan. Ang pagtataksil ay isang sugat na hindi na maghihilom, ngunit ito rin ang apoy na magtutulak sa akin na sunugin ang lahat ng kanilang itinatago. Attorney, ma'am. Sabi ko habang mahigpit na hawak ang cellphone. Ibahagi mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa hasyenda. Ngayon na, dahil kung susunugin nila ang aking mundo, sisiguraduhin kong sila ang unang maaabutan ng apoy. Ang gabi ay nagsisimulang bumalot sa lungsod
At sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang pagdating ng isang mas malaking bagyo. Isang bagyong ako mismo ang nagdala. Ang alabok ng Hacienda Santa Marta ay tila sumalubong sa aking pagbabalik dumidikit sa aking balat, gaya ng mga alaalang pilit kong ibinabaon. Hindi ako pumasok sa main gate. Alam ko ang bawat siwang at lihim na daan ng lupang ito dahil ako ang nagpatakbo nito habang ang mga Villarreal ay abala sa pag-aaksaya ng pera sa Europa. Sa ilalim ng malalabay na puno ng akasya nagtipon ang mga sakada. Ang kanilang mga mukha ay sunog sa araw, ang mga kamay ay magaspang mula sa paggapas ng tubo. Nang makita nila ako ang katahimikan ay tila isang kumot na bumalot sa buong paligid. Ma'am Serafina, ang mahinang tawag ni Aling Cora, ang pinakamatandang kusinera sa hasyenda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong takot at tuwa. Akala namin ay hindi na kayo babalik. Ang sabi ni Doña Remedios ay kinuha niyo raw ang pera ng unyon at tumakas kayo. Tumingin ako sa paligid sa bawat mata ng mga taong itinuring kong pamilya. Aling Cora, kilala niyo ako. 8 taon nating pinataba ang lupang ito. Ninakawan ako, oo, pero hindi ko kailanman nanakawan ang mga taong nagbigay sa akin ng dangal. Lumapit ako sa kanila, ang boses ko ay matatag at puno ng awtoridad. Ang Casa Pilar Fund ay ligtas. Nakatago ito sa isang account na tanging ang unyon lamang ang may hawak. Hindi ito magagalaw ni Joaquin kahit baligtarin nila ang mundo. Nandito ako para sabihin sa inyo, huwag kayong matakot. Ang hasyenda ay hindi sa mga Villarreal. Ito ay sa inyo dahil kayo ang bumubuhay rito. Isang bulong-bulungan ng pag-asa ang gumising sa mga manggagawa, ngunit agad itong naputol nang marinig ang tunog ng makina ng isang marangyang sasakyan. Huminto ang puting SUV sa hindi kalayuan at lumabas mula rito si Doña Remedios, hawak ang isang payong na tila isang reyna na diring-dire sa dumi ng lupa. Serafina, ang kapal din ng mukha mong magpakita rito pagkatapos mong dungisan ang pangalan namin. Ang bulyaw niya habang mabilis na naglalakad patungo sa amin. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng araw, isang masakit na kaibahan sa hitsura ng mga sakada. Hindi ako kumilos. Nanatili akong nakatayo ng tuwid, ang mga kamay ay nakatikom sa aking tabi. Ang pangalan niyo ay matagal nang marumi, Doña Remedios. Nilinis ko lang ito sa loob ng 8 taon, pero sadyang mabilis bumalik ang dumi sa taong likas na nabubuhay sa putik. Wala kang utang na loob. Ang sigaw ng matanda, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Kung hindi dahil sa amin, isa ka lang hamak na accountant sa kung saang kumpanya, binigyan ka namin ng posisyon ng pangalan at ng pamilya. Pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang pamilyang ipinakulong ako sa araw ng aking paglabas sa ospital. Ang pamilyang nagnakaw sa aking pinaghirapan para lang may panggastos sa kasal ng isang taksil, Doña Remedios. Ang utang na loob ay binabayaran ng katapatan, hindi ng pagkaalipin. At sa pagkakaalam ko, lampas-lampas na ang ibinayad ko sa inyo. Lumapit ako sa kanya sapat na para makita ko ang bawat guhit ng katandaan at kasamaan sa kanyang mukha. Ang Casa Pilar account? Alam kong sinusubukan niyong pasukin yan kaninang umaga, pero hindi niyo magagawa. Dahil ang pirma ko ay hindi sapat. Kailangan niyo ang pirma ng lahat ng opisyal ng unyon na nasa harap mo ngayon. At sa tingin mo ba ibibigay nila yan sa inyo? Tumingin si Doña Remedios sa mga sakada at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang mga manggagawa na dati ay yumuyuko sa kanya ay ngayon ay nakatingin ng diretso, ang kanilang mga balikat ay pantay at hindi na nakayuko. Magbabayad ka, Serafina, ang banta niya bago mabilis na tumalikod patungo sa kanyang sasakyan. Hinding-hindi mo na makikita si Pilar, sisiguraduhin kong sa ampunan siya pupulutin bago mo siya mahawakan. Ang banta niya ay tila isang kidlat na tumama sa aking dibdib. Ang aking lohika ay pansamantalang nayanig ng pangalan ng aking anak. Ma'am, huwag kayong makikinig sa kanya. Ang bulong ni Aling Cora habang hinahawakan ang aking braso. Alam namin kung nasaan ang bata. Itinatago nila siya sa lumang bodega sa likod ng mansyon, hindi sa loob ng bahay. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tumakbo ako patungo sa likod ng malawak na lupain, iniwan ang mga manggagawa na ngayon ay nagsisimula ng magprotesta sa harap ng main gate para guluhin ang mga tauhan ni Joaquin. Ang bawat hakbang ko ay puno ng determinasyon. Nang marating ko ang lumang bodega, ang katahimikan ng paligid ay nakakabingi. Ang tanging naririnig ay ang kaluskos ng mga dahon at ang mabilis na tibok ng aking puso.
Ngunit bago ko pa mahawakan ang trangka ng pinto, isang matinis at puno ng takot na sigaw ang bumasag sa hangin. Mama, matulong, boses ni Pilar. Agad kong itinulak ang pinto, ngunit apat na armadong lalaki na naka-uniforme ng security agency ng mga Villarreal ang humarang sa aking daan. Sa likod nila nakatayo si Joaquin, hawak ang isang desusing kandado at may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Masyado kang naging kampante, Serafina, sabi ni Joaquin, habang dahan-dahang itinatago ang susi sa kanyang bulsa. Akala mo ba ay hahayaan kitang makuha ang tanging alas ko laban sa iyo? Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit sa aking ulo, ngunit alam kong ang pagpapadala sa emotion ay pagkatalo. Tumingin ako kay Joaquin, ang aking mga mata ay naging kasing talas ng kristal. Joaquin, ang boses ko ay kalmado na tila isang malalim na lawa bago ang bagyo. Ibigay mo sa akin ang anak ko, dahil kung hindi ang susunod na susi, nahahawakan mo ay ang susi ng iyong selda sa loob ng habambuhay. Sa gitna ng tensyon, muling narinig ang paghikbi ni Pilar mula sa loob at ang tunog ng isang mabigat na bagay na nahulog sa sahig. Ang aking kamay ay dahan-dahang bumaba sa aking bulsa, kung saan nakatago ang isang maliit na device na ibinigay sa akin ni Luz Viminda bago kami maghiwalay. Isang pindot lang at magsisimula ang totoong gulo. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng hudyat para sa isang digmaan. Sa harap ko si Joaquin ay nakatayo ng may pagmamalaki, akala niya ay sapat na ang apat na armadong lalaki para pigilan ang isang inang naghahanap sa kanyang anak. Ngunit ang hindi niya alam, ang galit ko ay mas matalas pa sa kahit anong bala. Joaquin, you think you've won because you have guards. Ang boses ko ay kalmado, halos bumubulong, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng yelo. Look behind you. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng bodega ay nabasag ng tunog ng nagkakaisang tinig ng mga manggagawa mula sa labas. Ang ingay ng mga gamit sa pagsasaka na tumatama sa mga barikada ay tila isang papalapit na unos. Pinindot ko ang device sa aking bulsa, isang hudyat na nag-trigger sa lahat ng alarm ng hasyenda na ako mismo ang nag-install. Ang nakabibinging tunog ng mga sirena ay bumalot sa buong paligid, sapat na para mataranta ang mga security guard na hindi sanay sa totoong gulo. Sa gitna ng kalituhan, mabilis akong kumilos. Hindi ako tumakbo patungo kay Joaquin, kundi patungo sa isang maliit na pinto sa gilid na madalas niyang iwasang tingnan. Ito ang pintong patungo sa isang bahagi ng bodega na matagal nang ipinagbabawal pasukin. Serafina, bumalik ka rito, sigaw ni Joaquin, ngunit huli na siya. Ang kanyang mga tauhan ay abala sa pakikipagtalo sa mga sakadang pilit na sumisira sa gate. Pumasok ako sa isang maliit at maalikabok na kwarto. Ang amoy ng luma at amag na papel ay sumalubong sa akin. Hindi ito bodega. Ito ay isang silid na itinago sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng silid ay may isang kama at sa tabi nito ay isang maliit na aparador. Ito ang kwarto ni Mercedes, ang kapatid ni Joaquin, na ang sabi nila ay namatay sa isang malubhang sakit sa ibang bansa. Ngunit ang nakita ko sa ibabaw ng aparador ay nagpatigil sa mundo ko. Isang maliit na sapatos ng sanggol na may burda ng pangalang Pilar. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang humawak sa tela at naramdaman ko ang lamig ng isang lihim na pilit ibinaon sa lupa. Binuksan ko ang unang drawer. Doon nakatago ang mga liham na may sulat kamay ni Mercedes. Sa bawat salitang binabasa ko, ang aking pighati ay napapalitan ng isang madilim at nagniningas na galit. Hindi namatay si Mercedes sa ibang bansa. Ikinulong siya rito ni Doña Remedios dahil nabuntis siya ng isang lalaking hindi katanggap-tanggap sa kanilang pamilya. Hinayaan siyang mamatay sa panganganak ng walang doktor, ng walang tulong, dahil lamang sa takot ng matanda na madungisan ang hiya ng mga Villarreal. Pilar is not just an orphan, Joaquin, bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay nanginginig sa puot. She is your own niece. She is Mercedes' daughter. Niyanig ang buong pagkatao ko ng katotohanan ito. Ang batang inalagaan ko, ang batang pilit nilang itinatago sa akin, ay ang tanging buhay na alaala ng kapatid na pinabayaan nilang mamatay. Ang pamilyang ito ay hindi lamang mga magnanakaw. Sila ay mga mamamatay tao na nakasuot ng seda. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan, habang ikinakasa ang isang baril, ay nagpatigil sa aking paghinga. Humarap ako ng dahan-dahan, hawak ang mga liham ni Mercedes
bilang aking panangga. Nakatayo roon si Joaquin, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nanginginig. Sa likuran niya lumitaw ang isang anino na hindi ko inaasahan. Si Attorney Luz Viminda Salcedo. Ngunit sa halip na tumulong si Luz, ay nakatayo lamang isang malamig na ngiti ang nakaukit sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkagulat. Tila matagal na niyang alam ang bawat dumi na nakatago sa silid na ito. Discovery is a dangerous game, Serafina. Ang boses ni Luz ay malalim at tila nanunuya. Ngayong alam mo na ang katotohanan, sa tingin mo ba ay hahayaan ka nilang makalabas sa hasyenda ng buhay? Joaquin, ibaba mo ang baril. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Alam ko na ang lahat. Alam ko kung paano namatay si Mercedes. At alam ko kung sino ang ama ni Pilar. Isang balalang at tinitiyak kong ang mga liham na ito ay mapupunta sa publiko bago pa man lumamig ang katawan ko. Ang tensyon sa pagitan namin ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Ang ingay ng mga sirena sa labas ay unti-unting humihina, ngunit ang bagyo sa loob ng silid na ito ay nagsisimula pa lamang. Tumingin ako kay Luz at doon ko napagtanto ang isang bagay na mas masakit pa sa pagtataksil ni Beatrice. Si Luz Viminda ay hindi narito para iligtas ako. Narito siya para siguruhing ang lihim ng mga Villarreal ay mananatiling lihim, o baka naman narito siya para kunin ang sarili niyang parte ng hasyenda gamit ang mga lihim na ito. Serafina, give me the letters. Ang utos ni Joaquin. Ang boses niya ay puno ng desperasyon. Gagawin ko ito para sa pamilya. You made me do this. Hindi ako gumalaw. Hinawakan ko ng mahigpit ang sapatos ni Pilar at ang mga liham ni Mercedes. Sa gitna ng panganib naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Hindi na ako ang Serafina na nagmakaawa para sa pag-ibig. Ako na ang boses ng mga taong pinatahimik nila. Kung gusto mo ang mga ito, Joaquin, kailangan mo muna akong patayin. Ang hamon ko, ang aking boses, ay kasing patag ng isang talim. Dahil ang reynang binuo mo sa pamamagitan ng iyong mga kasinungalingan ay ang siyang dudurog sa iyong korona. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Ang daliri ni Joaquin ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong mabigat na bagay ang narinig mula sa kabilang panig ng pader. At ang buong bodega ay nayanig ng isang biglaang pagsabog ng liwanag. Ang liwanag mula sa mga sulo ng mga sakada sa labas ay tumagos sa mga siwang ng bodega, tila mga daliri ng katarungan, na pilit binabasag ang kadiliman. Hindi ako kumurap habang nakatutok ang baril ni Joaquin sa aking dibdib. Ang kamay niya ay nanginginig, ang pawis ay gumagapang sa kanyang noo, isang malinaw na tanda ng isang lalaking duwag na nagtatago sa likod ng bakal. Joaquin, ibaba mo ang laruang iyan. Ang boses ko ay kasing patag ng sahig, walang bahid ng takot. Hindi mo kayang pumatay. Dahil ang isang lalaking hindi man lang kayang protektahan ang sarili niyang kapatid laban sa sarili niyang ina ay walang sapat na gulugod para bumawi ng buhay. Tumahimik ka, sigaw ni Joaquin, ngunit ang dulo ng baril ay mas lalong bumaba. Ibibigay mo sa akin ang mga sulat na yan o itutuloy ko ito. Sige, ituloy mo, Papo. Hamon ko habang humahakbang ng isang beses pasulong hinahayaan ang dulo ng baril na dumampi sa aking balat. Sa sandaling pumutok iyan, ang buong hasyenda ay magiging saksi sa iyong krimen. At ang mga liham ni Mercedes nakascan na ang mga iyan, Joaquin. Isang click ko lang sa aking device kanina na ipadala na ang mga kopya sa 3 magkakaibang server. Hindi mo na mabubura ang katotohanan. Narinig ko ang mahinang tawa ni Attorney Luz Viminda Salcedo mula sa likuran. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa aliw. Matalino, gaya ng inaasahan sa isang Serafina Villarreal. Pero Joaquin, ibaba mo na yan. Hindi tayo narito para sa isang murder case. Narito tayo para sa negosyo. Dahan-dahang ibinaba ni Joaquin ang baril, ang kanyang balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Tumingin ako kay Luz, ang aking mga mata ay puno ng paghihinala. Negosyo, anong parte mo sa duming ito, Luz? Interes, Serafina. Simpleng interes, sagot ni Luz, habang inaayos ang kanyang suit. Ang tatay ni Joaquin ay nag-iwan ng isang lihim na testamento. Bilang kanyang anak sa labas, may karapatan ako sa kalahati ng Hacienda Santa Marta. Pero dahil ikaw ang may hawak ng mga titulo at ng unyon, kailangan kitang gamitin. O kailangan kitang alisin. Hindi ko pa man napoproseso ang pagtatapat ni Luz, bumukas ang pinto ng silid.
at pumasok si Catalina. Nakasuot siya ng isang maluwag na bestida, ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay namumugto sa iyak. Isang klasikong eksena ng isang martir. Joaquin, please, tama na ito. Pagmamakaawa ni Catalina habang humahawak sa braso ni Joaquin. Tumingin siya sa akin ng may halong puot at pilit na awa. Serafina, parang awa mo na. Huwag mo nang pahirapan si Joaquin. Isipin mo na lang ang bata. Isipin mo ang dinadala ko. Napatigil ang lahat. Tumingin si Joaquin kay Catalina ng may gulat at pag-asa. Catalina, ano ang ibig mong sabihin? Buntis ako, Joaquin. Ang bulong ni Catalina sapat na para marinig ng lahat. Ayaw ko sanang sabihin ngayon dahil sa gulo, pero kailangan nating protektahan ang ating pamilya. Serafina, please, pirmahan mo na ang transfer para sa kinabukasan ng magiging kapatid ni Pilar. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ang pa-victim card ay inilabas na sa gitna ng lamesa. Alam ni Catalina na ang kahinaan ng publiko at ng mga Villarreal ay ang konsepto ng isang bagong buhay. Gusto niyang gamitin ang moralidad para ipitin ako. Isang bagong buhay, sabi ko habang tinititigan ang tiyan ni Catalina. O isang bagong paraan para makuha ang mga ari-arian ko. Catalina, ang bilis naman yata. Ilang linggo pa lang kayong kasal ni Joaquin, may pamilya na agad kayong pinoprotektahan. How can you be so heartless? Sigaw ni Joaquin, muling bumabalik ang kanyang galit. Asawa kita, Serafina, pero wala kang pakiramdam. Heartless ang ulit ko. Siguro nga, dahil ang pusong ibinigay ko sa iyo ay winasak mo na nung araw na ipinakulong mo ako, ngayon utak na lang ang natitira sa akin. Dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Ang screen ay nagpapakita ng isang timer na tumatakbo. Attorney Luz, Joaquin, Catalina, kanina pa tayo nag-uusap, at kanina pa rin naka-on ang aking live recording sa cloud. Lahat ng pag-amin ni Luz tungkol sa testamento, ang pagbabanta ni Joaquin, gamit ang baril, at ang balita ni Catalina. Narinig na ng aking legal team sa labas. Namutla si Luz Viminda. Ang kanyang pagiging kalmado ay biglang naglaho. You recorded everything. Lagi akong may backup, Luz. Natuto na ako kay Beatrice. Sagot ko habang naglalakad patungo sa pinto. At Joaquin, bago mo isipin na buntis ang iyong bagong asawa, baka gusto mong tingnan ang iyong bank accounts. Dahil bago ako pumasok dito, ang aking abogado sa labas ay naghain na ng writ of preliminary attachment. Lahat ng pera sa account mo na galing sa hacienda, naka-freeze na. Isang tunog ng notification ang sabay-sabay na nanggaling sa mga cellphone ni na Joaquin at Luz. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang mukha ni Joaquin ay naging kulay abo habang binabasa ang mensahe mula sa bangko. Serafina, hindi mo ito pwedeng gawin, bulyaw ni Joaquin, ngunit wala na siyang lakas para humakbang. Nagawa ko na, Joaquin, sabi ko habang binubuksan ang pinto. Ang sariwang hangin ng gabi ay sumalubong sa akin. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa kung sino ang mas malakas. Ito ay tungkol sa kung sino ang mas handang mawalan ng lahat para sa katarungan. At sa tingin ko, mas marami kayong dapat ingatan kaysa sa akin. Lumabas ako ng bodega nang hindi lumilingon. Sa di kalayuan nakita ko ang mga ilaw ng sasakyan ng mga reporter at ng mga pulis na paparating. Ang aking puso ay hindi mabilis ang tibok. Ito ay kalmado, matatag at handa para sa susunod na hakbang. Ang bitag ay nailatag na. At sa pagkakataong ito, ako ang nanonood habang sila ang nahuhulog sa sarili nilang mga kasinungalingan. Ang kadiliman ng gabi ay hindi sapat para itago ang lamat sa loob ng mansyon ng mga Villarreal. Mula sa labas ng bintana ng aking sasakyan, pinanood ko ang mga anino sa loob, mga aninong nag-aaway, nagsumumbatan at unti-unting naglalapaan. Ang alyansang binuo sa kasakiman ay parang bahay na gawa sa baraha. Isang ihip lang ng katotohanan, lahat ay guguho. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-type ng isang mensahe para kay Beatrice. Beatrice, tingnan mo ang attachment na ito. Iyan ang draft ng affidavit na isinumite ni Joaquin sa kanyang abogado bago ang kasal. Sa bersyong iyon, ikaw ang ginawa niyang mastermind ng lahat ng nakaw na pera. He was ready to throw you to the wolves, Beatrice. You were never his partner. You were his scapegoat. Hindi lumipas ang 3 minuto, tumunog ang aking telepono. Ang boses ni Beatrice sa kabilang linya ay nanginginig hindi sa lungkot, kundi sa purong puot. Ate, totoo ba ito? Ang bulong niya. Naririnig ko ang mabibigat na paghinga niya. Bakit ako magsisinungaling sa iyo ngayon, Beatrice?
Wala na akong kailangang makuha sa'yo, pero ikaw may kailangan kang iligtas ang sarili mo. Go to the study room, the safe behind the portrait. The code is still Pilar's birthday. Look for the yellow envelope. Pinutol ko ang tawag. Alam ko ang mangyayari. Ang selos at ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas mabisang lason kaysa sa kahit anong chemical. Dahan-dahan akong lumabas ng sasakyan at naglakad patungo sa main door ng mansyon. Ang mga gwardya ay hindi na ako pinigilan. Marahil ay naramdaman nila ang pagbabago ng ihip ng hangin. Nang pumasok ako sa sala ang tanawin, ay isang ganap na kaguluhan. Ang mamahaling florera na gawa sa kristal ay nagkadurog-durog sa sahig, ang mga piraso nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Yuliar, wala kang pera, sabi mo ay milyonaryo ka na. Ang sigaw ni Catalina kay Joaquin. Ang kanyang belo ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pa-victim na anyo. At ikaw buntis o baka naman naghahanap ka lang ng rason para hindi kita palayasin, bulyaw ni Joaquin. Namumula ang kanyang mukha, ang kanyang mga kamay ay nakatikom habang pilit na hinahabol ang hininga. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, lumitaw si Beatrice mula sa hagdan, hawak ang isang dilaw na sobre. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Joaquin nang may matinding pandidiri. Totoo pala, Joaquin? Sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay malamig at puno ng lason. Gagawin mo akong panangga sa mga krimen mo pagkatapos ng lahat ng itinulong ko sa iyo. Beatrice, makinig ka. Pilit na lumapit si Joaquin pero mabilis siyang sinampal ni Beatrice. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong sala na nagdulot ng isang biglaang katahimikan. I have the backup drive, Joaquin, sabi ni Beatrice habang nakatingin sa akin. At ibibigay ko ito kay Ate Serafina. Dahil kahit traidor ako, hindi ako kasing dumi mo. Naglakad si Beatrice patungo sa akin at inabot ang drive. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ate, patawad, hindi ko alam na ganito sila kasama. Hindi ko kinuha ang drive ng may emotion. Tinanggap ko ito ng may kasiguraduhan. Salamat, Beatrice. Pero huwag mong isipin na ang pagbabalik nito ay bubura sa lahat ng ginawa mo. Maghahanda ka pa rin sa korte. Tumingin ako kina Joaquin at Catalina na ngayon ay tila mga basang sisiw. Ang tagumpay ay lasang bakal sa aking bibig. Ngunit ang katuwaan ko ay agad na naputol nang marinig ko ang mabibigat na yabag ng sapatos mula sa itaas. Si Doña Remedios. Naglalakad siya pababa nang may nakakatakot na kalmado. Walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang puting papel na may selyo ng gobyerno. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting nagsasabing hindi pa tapos ang laro. Ang dami niyong satsat. Sabi ng matanda, ang kanyang boses ay tila galing sa isang kabaong. Serafina, akala mo ba ay mananalo ka sa isang backup drive? Ito, basahin mo ito. Inihagis niya ang papel sa aking harapan. Dahan-dahan ko itong pinulot. Ang bawat salita sa dokumento ay tila mga turok ng karayom sa aking sentido. Petition for involuntary commitment. Ang basa ko sa pamagat. Base sa dokumentong pirmado ng 2 doktor na binayaran nila ako, ay idinedeklarang mentally unstable at isang panganib sa aking sarili at sa iba. Ang pirma ko sa presinto kanina, ginamit nila iyon para palabasin na ako ay may matinding breakdown. Ang isang baliw ay walang kredibilidad sa Korte Serafina. Ang tawa ni Doña Remedios, ang tunog, ay tila pagkakiskis ng mga tuyong dahon. Sa loob ng 24 na oras, susunduin ka ng mga tauhan mula sa mental institution. Doon ka nababagay. At si Pilar, mananatili siya sa akin habang buhay. Ang aking kamay ay napahigpit sa papel. Ang galit na naramdaman ko kanina ay wala pa sa kalahati ng nararamdaman ko ngayon. Gagamitin nila ang aking kaisipan, ang tanging bagay na natitira sa akin, para tuluyan akong ibaon. Tumingin ako kay Joaquin, na ngayon ay muling tumatayo ng mayabang dahil sa proteksyon ng kanyang ina. Tumingin ako kay Catalina na ngayon ay bumabalik na naman sa kanyang pagiging inosente. Mentally unstable. Ang ulit ko, ang boses ko, ay nagsisimulang maging isang mahinang tawa na nakapagpatahimik sa kanila. Doña Remedios, yan ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa nyo. Bakit, dahil ba totoo? Uyam ng matanda. Hindi. Sagot ko habang dahan-dahang pinupunit ang dokumento sa harap nila. Dahil ang isang babaeng itinuturing ninyong baliw, ay wala nang limitasyon sa kung anong pwedeng gawin sa inyo. Sa labas narinig ko ang tunog ng papalapit na mga sirena
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung sila ay kaibigan o kaaway. Ang huling nakita ko bago magdilim ang paligid, dahil sa muling pagputol ng kuryente, ay ang nanlilisik na mga mata ni Doña Remedios. Ang susunod na yugto ng digmaan ay hindi na sa korte. Ito ay sa loob ng mga anino ng hasyenda. Ang dilim na bumalot sa mansyon ay tila isang babala para sa mga taong nagtatago sa likod ng kanilang mga kasinungalingan. Sa kabila ng kawalan ng kuryente, ang liwanag mula sa mga cellphone ng mga sakada sa labas ay tila mga bituin na bumaba sa lupa, pilit na sinisilip ang duming itinatago sa loob ng sala. Naririnig ko ang mabibigat na yabag ng dalawang lalaking nakaunipormeng puti. Sila ang mga tauhan mula sa mental institution na binayaran ni Doña Remedios para gapusin ako. Hawak nila ang isang stretcher at mga tali ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, tila mga robot na sumusunod lamang sa utos ng pera. Diyan na siya, kunin niyo na ang baliw na iyan. Ang hiyaw ni Doña Remedios habang itinuturo ako gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Akala niya ay ito na ang huling kabanata ng aking buhay. Dahan-dahan akong humakbang pabalik, hindi dahil sa takot, kundi para bigyan ng espasyo ang aking susunod na hakbang. Lumapit kayo. Ang hamon ko, ang boses ko ay kalmado na tila isang malalim na balon. Pero bago niyo ako hawakan, siguruhin niyong handa kayong maging bida sa pinakasikat na palabas sa bansa ngayong gabi. Inilabas ko ang aking cellphone at itinaas ito ng mataas. Ang screen ay maliwanag, nagpapakita ng libu-libong heart at thumbs up na mabilis na gumagalaw. Social media is a powerful tool, Doña Remedios. Nakalimutan niyo yata na ang Hacienda Santa Marta ay may sariling satellite internet. Kahit putulin niyo ang kuryente, ang livestream ko ay hindi hihinto. Nanigas ang mga lalaking nakauniporme. Tumingin sila sa cellphone at pagkatapos ay kay Doña Remedios. Ang takot na mawalan ng lisensya ay mas matimbang kaysa sa suhol ng matanda. Anong ginagawa mo, Serafina? Sigaw ni Joaquin habang pilit na hinahablot ang cellphone ko, pero mabilis akong umiwas. Ipinapakita ko sa buong mundo ang katotohanan, Joaquin. Sabi ko habang inihaharap ang kamera sa kanya. Pagkatapos ay kay Catalina at huli ay kay Doña Remedios. Narito tayo sa loob ng mansyon kung saan ang pamilyang Villarreal ay pilit na ipinapakulong ang isang babaeng nakatuklas sa kanilang mga krimen. Ipinapakita ko sa lahat ang dokumentong ito, ang peking psychiatric report na gawa ng mga doktor na binayaran nyo. Itigil mo iyan, bulyaw ni Catalina. Sa gitna ng kanyang galit, nakalimutan niya ang kanyang papel bilang isang mahina at buntis na biktima. Mabilis siyang sumugod sa akin, ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila kakalmutin ang aking mukha. Ngunit bago pa man niya ako maabot, sadyang iniunat ko ang aking paa sa tapat ng kanyang daraanan. Ang tunog ng kanyang sapatos na sumasabit sa aking binti ay sinundan ng isang marahas na pagbagsak. Catalina fell forward, her body hitting the expensive marble floor with a heavy impact. Isang kakaibang tunog ang narinig ng lahat, tunog ng plastik na nayupi, at tila hangin na lumabas mula sa isang unan. Sa harap ng camera at ng lahat ng saksing naroon, ang malaking tiyan ni Catalina ay bumigay. Ang peking foam na ginamit niya para magmukhang buntis ay nalaglag at gumulong sa sahig. Tumigil ito sa tapat mismo ng mga paa ni Joaquin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Maging ang mga sakada sa labas ay natahimik sa nakitang eksena. Tumingin si Joaquin sa peking tiyan, pagkatapos ay kay Catalina na ngayon ay mabilis na nagtatangkang takpan ang kanyang patag na puson. Catalina, ano ito? Ang boses ni Joaquin ay halos pabulong-puno ng matinding pagkabigo at kahihiyan. Joaquin, let me explain. It was for us, para hindi tayo iwan ni Serafina. Ang pagsusumamo ni Catalina, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang pa-victim card ay nasunog na sa harap ng libu-libong nanonood sa livestream. Lumapit ako kay Catalina at pinulot ang peking tiyan. Inabot ko ito sa kanya nang may malamig na ngiti. Keep this, Catalina. Baka kailanganin mo ito sa loob ng kulungan para gawing unan kapag matutulog ka na sa matigas na semento. Humarap ako kay Doña Remedios na ngayon ay tila isang rebultong gumuho. At kayo, Doña Remedios, ang pagmamahal nyo sa hiya ng pamilya ang siyang pumatay kay Mercedes. At ang pagmamahal nyo sa pera ang siyang papatay sa legacy ng mga Villarreal. Ngayong gabi, hindi lang ang kuryente ang naputol sa hasyenda. Naputol na rin ang inyong kapangyarihan. Tumingin ako sa camera ng aking cellphone.
Sa lahat ng nanonood ang hustisya ay hindi laging matatagpuan sa loob ng korte. Minsan kailangan mo lang buksan ang ilaw para makita ng lahat ang mga ipis na nagtatago sa dilim. Pinatay ko ang livestream. Ang katahimikan sa sala ay muling nabasag ng tunog ng mga sirena ng pulis na ngayon ay nasa tapat na ng pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi sila narito para sa akin. Si Joaquin ay biglang tumawa ng malakas isang tawang puno ng kabaliwan. Kinuha niya ang isang mabigat na dekorasyong gawa sa tanso at sinimulang wasakin ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Ang tunog ng nababasag na salamin at ang kanyang mga hiyaw ng desperasyon ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Wala na ang lahat, sigaw ni Joaquin habang itinuturo si Doña Remedios at Catalina. Kayong dalawa ang sumira sa akin, kayo ang kumuha ng lahat sa akin. Tumalikod ako at naglakad palabas ng mansyon. Hindi ko na kailangang makita ang kanilang huling pagbagsak. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga manggagawang nagbibigay daan sa akin, nang may paggalang naramdaman ko ang sariwang hangin ng gabi. Ang bigat sa aking dibdib ay nawala na palitan ng isang malamig at matatag na kapayapaan. Ngunit bago ko pa marating ang aking sasakyan, isang maliit na kamay ang humawak sa aking laylayan. Mama, si Pilar. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may kasamang pagkilala. Sa likuran niya nakatayo si Luz Viminda, ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang isang asul na folder na mas makapal kaysa sa mga nauna. Serafina, hindi pa tapos ang lahat. Ang bulong ni Luz Viminda. May isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa kung bakit kinuha ni Doña Remedios si Pilar. At tinitiyak ko sa iyo ito ang huling pako sa kabaong ng mga Villarreal. Napatigil ako. Ang katarungan ay nakamit ko na para sa aking sarili, ngunit para kay Pilar. Ang laban ay tila nagsisimula pa lamang. Tumingin ako sa dilim ng hasyenda handa para sa huling pagbubunyag. Ang puting pader ng silid hukuman ay tila isang malawak na kabaong na handang maglibing sa mga kasalanan ng pamilya Villarreal. Nakaupo ako sa tapat ng aking mesa, ang aking likod ay tuwid na parang isang kawayan sa gitna ng unos. Nakasuot ako ng isang itim na business suit, ang aking baluti sa huling digmaang ito. Sa tabi ko si Attorney Luz Viminda Salcedo ay abala sa pag-aayos ng mga papeles, ang kanyang bawat galaw ay may dalang bigat ng isang hatol. Sa kabilang panig ang hitsura ni Joaquin ay malayo sa dating mapagmataas na asawa. Ang kanyang barong ay may mga mantsa ng pawis at ang kanyang mga mata ay lumulubog sa puyat at takot. Si Catalina naman ay nakayuko, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera ng media na nasa labas. At si Doña Remedios na natili siyang matigas ang kanyang mukha ay parang isang rebultong gawa sa bato, tila naniniwala pa rin na ang kanyang pangalan ay sapat na para talunin ang katotohanan. Tumayo ang lahat. Ang malalim na boses ng bailiff ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng tunog ng pag-upo ng mga tao nang pumasok ang hukom. Nagsimula ang paglilitis ng may tensyong halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Iniharap ni Luz ang lahat ng ebidensya, ang mga lihim na video ng livestream, ang mga fake psychiatric reports, at ang mga dokumento ng qualified theft na ibinaliktad namin laban kay Joaquin. Ngunit ang pinakamabigat na sandali ay nang tumayo si Beatrice para magpatotoo. Ipinakita sa akin ni Joaquin ang mga peking dokumento para iditini si Ate Serafina. Ang boses ni Beatrice ay nanginginig, ngunit malinaw. Ginamit niya ang tiwala ko para burahin ang mga file sa server. Si Joaquin Villarreal, ang utak ng lahat ng pagnanakaw sa Hacienda Santa Marta. Narinig ko ang mahinang mura ni Joaquin na agad sinaway ng hukom sa pamamagitan ng pagpukpok ng gavel sa mesa. Ang tunog ng kahoy na tumatama sa kahoy ay tila isang hudyat ng papalapit na pagkatalo para sa kanila. Your Honor, Tan. Tumayo si Doña Remedios, ang kanyang boses ay puno ng huwad na dignidad. Ano man ang pagkakamali ng aking anak, ang bata, si Pilar, ay may dugong Villarreal. Siya ang anak ng aking yumaong anak na si Mercedes. Ayon sa batas ng ugnayang pampamilya, ako ang may karapatang maging guardian niya, hindi ang isang babaeng wala namang kaugnayan sa aming dugo. Tumingin ako kay Luz Viminda. Ito na ang sandaling pinakahihintay namin. Tumayo si Luz at inilabas ang huling asul na folder. Ugnayang pampamilya Doña Remedios o ugnayang pinansyal, ang tanong ni Luz na nagpatahimik sa buong korte.
Your Honor, inilalabas namin ang ebidensya tungkol sa Mercedes Trust Fund. Isang pondo na itinabi ng ama ni Pilar na nalaman naming anak ng mga Ledesma, ang dating karibal ng mga Villarreal. Bago mamatay ang ama ng bata, nag-iwan siya ng bilyon-bilyong halaga ng lupain at assets na mapupunta lamang kay Pilar sa kanyang ikasampung taong kaarawan. Taiwarim to condition na ang guardian niya ay isang Villarreal. Ang bulungan sa loob ng korte ay naging isang malakas na ingay. Tumingin ako kay Doña Remedios. Ang kanyang mukha na dati ay maputla ay naging kulay abo. Ikinulong niyo si Mercedes hanggang sa mamatay dahil ayaw niyong malaman yung lahat na nakipagrelasyon siya sa isang Ledesma. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw puno ng puot na 8 taon kong kinimkim. At kinuha niyo si Pilar hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil kailangan niyo ang kanyang pirma at ang kanyang pangalan para makuha ang pera ng mga Ledesma at isalba ang inyong bumabagsak na hasyenda. Ginamit niyo ang sarili niyong apo bilang isang investment. Kasalanan niyo ang lahat, ang biglang pagsigaw ni Joaquin kay Doña Remedios. Ang kanyang kontrol sa sarili ay tuluyan ng naglaho. Kayo ang nag-utos sa akin na pakasalan si Catalina para may dagdag tayong pondo habang hinihintay ang pera ni Pilar. Kayo ang sumira sa buhay ko. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang pag-amin ni Joaquin sa harap ng hukom ay ang huling pako sa kanilang kabaong. Ngunit ang pinakamatinding slap face ay hindi galing sa akin at hindi galing sa mga abogado. Bumukas ang pinto ng korte at pumasok si Pilar, hawak ang kamay ng isang social worker. Ang bata ay naglakad patungo sa gitna, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang lola. Pilar po, halika rito sa lola. Ang pilit na lambot sa boses ni Doña Remedios ay tila isang lason na naghahanap ng biktima. Tumigil si Pilar sa harap ng matanda. Sabi ni Mama Serafina, ang pamilya ay hindi nananakit. Ang pamilya ay hindi nagtatago ng mga tao sa bodega. Ang boses ng bata ay maliit pero sa loob ng tahimik na korte ito ay tila isang kulog. Hindi po kita lola. Ang lola ko ay hindi papabayaan ang nanay ko na mamatay ng mag-isa. Ayaw ko na po sa inyo. Gusto ko kay Mama Serafina dahil siya lang ang hindi nagsinungaling sa akin. Narinig ko ang mahinang hikbi mula sa mga gallery. Tumingin ako kay Doña Remedios at nakita ko ang isang bagay na hindi ko inakalang makikita ko sa kanya, ang purong kahihiyan. Ang kanyang legacy, ang kanyang pangalan, at ang kanyang plano ay nadurog sa harap ng isang 7 taong gulang na bata. Based sa mga testimonya at ebidensyang iniharap, ang simula ng hukom ang kanyang boses ay puno ng pinalidad. Ang korte ay naglalabas ng warrant of arrest para kina Joaquin Villarreal at Catalina de Vera para sa kasong syndicated estafa at child endangerment. Para kay Doña Remedios Villarreal, ang korte ay naguutos ng malalim na investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Mercedes Villarreal at ang ilegal na pagpigil sa kalayaan ng isang tao. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Joaquin at Catalina ay musika sa aking pandinig. Ang bawat click ng bakal ay tila isang pagbabayad sa bawat gabing hindi ko nakasama ang aking anak. Nilapitan ko si Joaquin habang inilalabas siya ng mga pulis. Huminto siya sa harap ko, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Serafina, patawad, isipin mo ang pinagsamahan natin. Tiningnan ko siya ng walang kahit anong emosyon. Joaquin, ang tanging pinagsamahan natin ay ang 8 taon na itinapon ko para sa isang anino. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad sa sarili mo dahil kailangan mo yan sa loob ng selda. Tumingin ako kay Catalina na ngayon ay tila isang basahang nadumihan. Sabi ko sa iyo, Catalina, masama ang karma ng taong gumagamit ng peking luha. Ngayon may sapat ka ng rason para umiyak ng totoo. Nang lumabas kami ng korte, ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Binuhat ko si Pilar at naramdaman ko ang kanyang maliliit na kamay na yumayakap sa aking leeg. Attorney Luz, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Salamat. Huwag ka sa akin magpasalamat, Serafina, sagot ni Luz habang inaayos ang kanyang salamin. Ginawa mo ang lahat ng ito. Ang katarungan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. At nakuha mo na ang sayo. Sumakay kami sa sasakyan patungo sa Hacienda Santa Marta. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako papasok bilang isang asawa o isang biktima. Papasok ako bilang ang taong magpapalaya sa lupang iyon mula sa sumpa ng mga Villarreal. Ang huling laban ay tapos na, ngunit sa aking isipan may isang tanong pa ring naiwan.
Ang testamento ni Mercedes. May isang pahina roon na hindi ko pa nabubuksan. Isang pahina na naglalaman ng huling habilin niya para sa taong tunay na nagmamahal kay Pilar. Ang hangin sa Hacienda Santa Marta ay hindi na amoy lason at puno ng paghihigante. Ngayong hapon ang bawat hininga ko ay may dalang tamis ng bagong gapas na tubo at ang halimuyak ng mga bulaklak na nagsisimulang bumukadkad sa paligid ng mansyon. Wala na ang malalaking tarangkahan na naghihiwalay sa mga Villarreal at sa mga sakada. Ang hasyenda ay hindi na isang pribadong bakuran ng kasakiman. Ito ay isa na ngayong kooperatiba na pagmamay-ari ng bawat manggagawang nagbuhos ng dugo at pawis para sa lupang ito. Nakatayo ako sa balkonahe, suot ang isang puting lino na damit na sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang mabibigat na alahas na dati ay tila mga tanikala sa aking leeg. Tiningnan ko ang mga bata na nagtatakbuhan sa malawak na damuhan at ang mga manggagawa na nag-uusap tungkol sa kanilang mga ani nang may mga ngiti sa labi. Ito ang katarungang ipinangako ko sa aking sarili. Ma'am Serafina, handa na po ang mga papeles para sa Casa Pilar Foundation. Ang boses ni Aling Cora mula sa aking likuran ay puno ng paggalang at tunay na pagmamahal. Salamat, Aling Cora. Pakisabi kay Attorney Luz na pirmahan ko na ang huling transfer sa susunod na linggo. Sagot ko habang hindi inaalis ang tingin sa papalubog na araw. Bago ko tuluyang isara ang kabanata ng aking nakaraan, nagpasya akong gawin ang isang huling bagay. Isang pagbisita sa lugar kung saan ang mga anino ng kahapon ay pilit na nananatili. Sa loob ng selda ng City Jail, nakatayo ako sa harap ng isang lalaking halos hindi ko na makilala. Si Joaquin Villarreal ay nakaupo sa isang madungis na kama, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating ningning. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at baso ng alak lamang, ang hawak ay puno na ngayon ng mga gasgas. Serafina, bumalik ka. Ang boses niya ay nanginginig, may halong pag-asa na alam kong mamatay din sa loob ng ilang segundo. Alam ko hindi mo ako kayang tiisin. Mahal mo ako, di ba? Sabihin mo sa hukom na nagkamali lang tayo. Ibalik mo ako sa hasyenda, gagawin ko ang lahat. Tiningnan ko siya ng may matinding katahimikan. Isang tingin na hindi na kailangan ng galit para makasakit. Joaquin, ang lalaking minahal ko, ay matagal nang namatay bago ka pa man pumasok sa seldang ito. Ang nakikita ko ngayon ay isang estranghero na nag-aksaya ng 8 taon ng aking buhay. Nandito lang ako para sabihin na ang Hacienda Santa Marta ay wala na sa pangalan mo at hinding-hindi na muling magiging yo. Serafina, parang awa mo na. Ang pagsusumamo niya, habang pilit na humahawak sa rehas ang tunog ng bakal na nagkikiskisan, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na koridor. Hindi ko siya pinansin. Naglakad ako patungo sa kabilang panig ng pasilidad kung saan nakapiit ang babaeng naging arkitekto ng aking dusa. Si Doña Remedios ay nakaupo sa isang silya, pilit pa ring nagmamataas kahit suot ang uniforme ng bilanggo. Ngunit ang kanyang mga kamay ay abala sa paglalaba sa isang maliit na batya, isang gawain na dati ay itinuturing niyang mababa para sa kanyang antas. Doña Remedios, pati ko. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin nang may nanlilisik na mga mata. Akala mo ba ay nanalo ka na, Serafina? Isang hamak na accountant ka lang na pumasok sa pamilya namin. Mali kayo. Ang sagot ko, ang boses ko ay kalmado at puno ng kapangyarihan. Hindi ako pumasok sa pamilya niyo para maging isa sa inyo. Pumasok ako para ipakita na ang isang hamak na accountant ang siyang magpapabagsak sa inyong huwad na kaharian. Ang hiya na pilit niyo ring itinatago ay nasa lahat na ng pahayagan ngayon. Ang pangalang Villarreal ay simbolo na ng pagtataksil at kasamaan. Iyan ang huling pamana mo sa mundo. Tumalikod ako at lumakad palabas, iniwan ang mga hiyaw ng galit at pagsisisi sa loob ng mga pader na iyon. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila isang pagtanggal ng bigat na 8 taon kong dinala. Nang makabalik ako sa hasyenda, sinalubong ako ni Pilar. Ang bata ay tumakbo patungo sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Mama, tingnan mo ang mga bulaklak na itinanim natin, bumukas na sila. Binuhat ko ang bata at naramdaman ko ang init ng kanyang yakap. Sa aking bulsa, naramdaman ko ang bigat ng aking singsing sa kasal. Nilapitan ko ang malaking balon sa gitna ng hasyenda. Tumingin ako sa malalim na tubig nito at pagkatapos ay sa aking kamay. Sa isang mabilis na galaw, binitiwan ko ang singsing. Ang tunog ng ginto na tumatama sa tubig
at ang marahang paglubog nito sa kailaliman ay ang huling tunog ng aking nakaraan. Tapos na, Pilar, bulong ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Tayo na lang dalawa, at ang mundong ito ay atin na. Tumingin ako sa malawak na lupain. Ang Hacienda Santa Marta ay hindi na isang kulungan. Ito ay isang tahanan kung saan ang reyna ay hindi nakaupo sa isang trono ng kasinungalingan, kundi nakatayo sa lupaing pinataba ng kanyang sariling pagsisikap at katapatan. Ang buhay ay muling nagsisimula, at sa pagkakataong ito ako na ang nagsusulat ng bawat kabanata. Isang kabanata kung saan ang pag-ibig ay hindi na bulag at ang katarungan ay hindi na panaginip. Ako si Serafina Villarreal, at ang aking kaharian ay malaya na. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling gumuhit ang kidlat ng katarungan sa Hacienda Santa Marta. Ngayon habang nakatayo ako sa gitna ng malawak na hardin ng Casa Pilar, ang tanging naririnig ko ay ang tawanan ng mga kababaihan at ang himig ng hangin na nagdadala ng amoy ng bagong luntiang palay. Ang hasyenda ay hindi na simbolo ng pang-aapi. Ito ay naging isang kanlungan. Binuksan ko ang isang liham na kararating lang ngayong umaga. Galing ito kay Beatrice. Ate Serafina, malapit na akong lumabas sa susunod na buwan dahil sa good conduct. Salamat sa hindi mo pagtalikod sa akin sa kabila ng lahat. Ang pagbabayad ko sa batas ay maliit na sakripisyo kumpara sa bigat ng pagsisisi sa puso ko. Sana sa aking paglaya ay mapayagan mo akong bisitahin ang puntod ni Mercedes. Itinabi ko ang liham nang may malalim na buntong hininga. Napatawad ko na ba si Beatrice? Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na desisyon kundi isang mahabang proseso. Ngunit ang mahalaga ay wala na ang pait. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pagiging bulag noon at yun ang naging susi para maging malaya ako. Si Attorney Luz Viminda Salcedo ay nanatiling tagapayo ng kooperatiba. Hindi na niya hinabol ang kanyang parte sa lupa. Sa halip, pinili niyang gamitin ang kanyang husay para protektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa. Nahanap niya ang kanyang kapayapaan sa pagtutuwid ng mga pagkakamaling nagawa ng kanyang ama. Kumusta naman ang mga Villarreal? Ang balita ay hindi naging mabuti sa kanila. Si Joaquin ay nananatili sa loob ng piitan, at ayon sa mga guard tuluyan na itong nawala sa sariling kaisipan, palaging kinakausap ang mga anino at humihingi ng tawad sa isang asawang wala na sa kanyang tabi. Si Catalina naman ay nalipat sa isang pasilidad sa Maynila pagkatapos masangkot sa iba pang kaso ng estafa. At si Doña Remedios, ang babaeng naniwalang siya ang reyna ng Iloilo, ay pumanaw na mag-isa sa isang pampublikong ospital, nakalimutan ng lahat at walang kahit isang kamag-anak na dumalo sa kanyang libing. Ang kanilang kasaysayan ay tila isang babala na ang kapangyarihang itinayo sa luha ng iba ay madaling guguho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Mama, tingnan mo, natapos ko na ang aking painting. Tumakbo patungo sa akin si Pilar. Dala ang isang canvas na puno ng makukulay na bulaklak at isang babaeng nakatayo sa gitna ng sikat ng araw. Tinitigan ko ang kanyang masayang mukha, isang mukhang may bakas ng ganda ni Mercedes, pero may tatag na hinubog ng aming bagong buhay. Napakaganda, Pilar, bulong ko habang hinahalikan ang kanyang noo, gaya ng iyong bukas. Sa maraming tagapakinig na sumubaybay sa aking kwento, marahil ay tinatanong ninyo, ito ba ang tamang paghihiganti? Ang sagot ko ay simple. Ang pinakamatamis na ganti ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang makita ang iyong sarili na muling nabubuhay, nang mas masaya, mas matatag at mas malaya kaysa sa inakala nila. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin, ngunit dumarating ito sa paraang nararapat sa atin. Ang bawat sugat ay naging pilat na nagsisilbing medalya ng aking katatagan. Ako si Serafina Villarreal, isang asawa, isang ina, at isang babaeng tumayo mula sa abo ng pagtataksil. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang sa bawat pagsikat ng araw sa Hacienda Santa Marta. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay wala sa perang hawak mo kundi sa dangal na kailanman ay hindi mo ipinagpalit. Ang gabi ay natapos na. At ang bukas ay wala ng tanikala.